ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin #1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na #1 sa ekonomiya. Bakit ba naghirap ang bansa natin? Dahil walang pera? Hindi mali yan. Dahil sa korupsyon. Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Di ba? Ang talino talaga natin. Kasi ang kahit anong problema ang pag-usapan, ang kailangan ko lang matulungan ko yung lahat ng aking mga kababayan kung saan ako nanggaling. Yung mga kasama ko kung saan ako nanggaling na sa hirap. Yun ang gusto kong matulungan. At mapakulong lahat ng mga kawatan sa gobyerno. Isa kayo dun sa naging hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng party niya? Hindi naman po nag-criticize ako ng todo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa corruption. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ang konstitusyon natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then sa aking pagkakaalaman, bayan, siguro sa habang panahon, ito, imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin #1 sa ekonomiya? May kurap pang bansa na #1 sa ekonomiya. Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin, sad-sad tayo. For how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish, yung legacy. Na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magpayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino, umasinso ang pamumuhay ng bawat pamilya. Hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabayanang Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalahanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat. Tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasiya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung ang ligasiya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, hindi ka makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang inahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabayan ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon, masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako na yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa. Bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan, yan ang pinaka-sintro ng problema ng ating bansa.
ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po. Ang tanong ko po, bakit nagmamahal ba yung bigas natin? Hindi lang mahal ang bigas. Ang issue ngayon is gutom ang Pilipino. Ako, putang ina kayong taga-gobyerno, bilihin na lang ninyo yung bigas, ibigay ninyo sa mahirap. Total, ang pera nandyan, hindi nawawala yan.